Dili naman tanong, judgment, eternal judgment. So what happens after the rapture? So kaulo man ang rapture, wala na sa kulong, pero naa dito ingon, caught up, wala na a word, pero naa ang iyahang equivalent, no? Caught up. Or in other words, surprise coming of Yeshua. So muna ang mga kahitabo sa Revelation 6 verse 17, for the day of his wrath has come, and who is able to stand? So sa dili pa niya ibubo ang iyahang kasuko, iya sa itong hipuson itong iyang mga buotan ng mga tanakan. So mo bitaw na nga, kung sa itong mga buotan, ay haday niya ibubo ang iyahang kasuko. So muna din sa Revelation 6:17. Niya maabot ang adlaw sa iyahang kasuko o kinsa may makabarog ini. Muna ingon din sa Revelation. Then sa Revelation 14 verse 7, fear Elohim and give glory to him, for the hour of his judgment has come. So naagid siya paghukom. So niabot nang yang oras sa paghukom. Sa Revelation 14 verse 10, the wrath of Elohim poured out full strength into the cup of indignation. So grabe na gyud ni nga kasuko, no? Tigom-tigom na gyud nga kasuko. No. Ang gitigom sa Elohim nga ready na gyud niyang ibubo. Okay. So under ani makita nato no nga human sa rapture naay itawag nato og 7 trumpets. So gani og inyo nang basahon sa Revelation asa naman ta nga silyo karon, no? So ang first seal, giabrihan naman ang unang silyo. Motong pagkayag ni Rabo ni Yeshua dito sa langit, naagi dayon ni huli niya, no? Nga mo man nagitawag og white horse, no? Ang nagsakay sa white horse mo na ang conqueror. First seal. The second seal, conflict on earth. So mo din to nga naa dayon mga gubat. Mo to ang kaduhang kabayo. Ang katulong kabayo, scarcity on earth, katong nagsakay og black horse, no, na ay kagutom. Dayon paghuman pale horse kanang naluspad nga kabayo, mo to ikaupat nga silyo. Then fifth seal, the cry of the martyrs, no, katong mga gimartyr nga naghilak o nagtuaw dito sa kalangitan. So actually ang fifth seal pa mo ay giabri. Ang sixth seal, maabrihan ni siya during na aning sa 7 trumpets. Okay. So, under sa first trumpet, ingon diha, muna mga kaitabo ha, human og balik ni Yeshua. Surprise. Okay. So, munang maniguro gyud ta nga mauban gyud sa langit. Kay di ta mauban, mo ni ang mahitabo unya. Okay. Ang 7 trumpets, iyahan ang ipabudyong. Okay. So, ang first trumpet, naghisgot diri, nga ang magakitabo hail, no, hail kanang bitaw ulan bitaw nga mura og bato, ice. Dayon hail, fire, then blood. Ug yun ang basahon igsuon ang first trumpet diri, ingon gali diri first trumpet, the first angel sounded, and hail and fire followed, mingled with blood, and they were thrown to the earth, and a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up. So naay ula kaning sa ning hail sa Bisaya, mga snow ni nga dagko ba, no? Nya naapagi kalayo nga mag-uban o sagol pagyud sa dugo and mingled with blood, gilabay ngadto sa kalibutan, o ang katulong bahin sa mga kakahuyan nasunog, no, one third sa tibuok kalibutan kanang ang ikatuluan nga bahin masunog, no, ang mga kahoy ug ang mga sagbot mga sunog. So muna yung magakahitabo na imagine, no, og naata dinhi og maapil ning kalasangan dinhi. Kay apil ni sa 1/3 na. So, og gyapon, no, sunog, patay. Okay. Dayon ang ikaduha nga trumpet nga gi-sound, ang mountain burned, thrown into the sea. So nangasunog ang mga kabukiran. So mo man siguro gali ning tawag nato mga volcano. No? O mga volcano. Second trumpet. Okay. Ayun dia. Then second angel sounded, and something like great mountain burning with fire was thrown into the sea. Great mountain burning with fire. So nang great mountain burning with fire, o volcano, gilabay ngadto sa kadagatan, o a third of the sea became blood. O limang kano. Gilabay ngadto sa kadagatan, o ang katulong bahin sa kadagatan nahimong dugo. O ang ikatulong bahin sa mga buhing binuhat sa dagat nangamatay. O ay katulong bahin sa mga barko na nga destroy o na nga guba. So muna yung magkakitabo ha. Sa human sa pagbalik ni Rabo ni Yeshua. Okay. Mountain burned, thrown into the sea, 1/3 of sea creatures died, ship destroyed, 1/3 yapon. So ikatulong bahin. So butang nimo og pila ni ka milyon o milyon ang mga barko o mga ang ikatulo anak mga lunod, mga destroy. Siguro kay ingon man gud diri no, mountain burned, thrown into the sea, na produce ni siya og dako kaayo nga tsunami.
Bulkan gud, wala siya bulkan. Dayon, siyempre, no, katong mga ilalom sa bulkano, katong mga ashes, katong mga sulfur, poisonous man to siya. So mo nang hinungdan nga ang ikatulong bahin sa mga binuhat nga naa sa ilalom sa dagat nang amatay, no, nga poison. So sa second na trumpet, ang third trumpet giblow ang bituon, no, naagi day bituon, naginganlan og wormwood from heaven, fell from heaven burning like a torch, no? 1/3 of the rivers and spring of water became bitter, killing men. O na ay star sa kalangitan ha, na mahagbog. So mo na nigingon ko diri sa sixth seal nga the stars of heaven fell to the earth as a fig tree drop its late figs when it is shaken by a mighty wind. So opening po ni siya sa sixth seal, no? Na ay mga kabituunan sa kalangitan nga mahagbong. Gani diri sa third trumpet of sa fifth trumpet, naapoy star fell from heaven. Dito, star from heaven. From heaven, no? Fell from heaven, burning like a torch. Karon baya, kita na ninyo, no? According sa science, o sa mga NASA exploration, sa mga NASA discovery karon, naanay mga disturbances sa atong Milky Way, sa atong galaxy, sa atong universe. So mahitabo gyud nga mahulog ning usa ka bituon. Naginganlan og wormwood. O sa diyang mahulog ni siya, gadilaab ni siya. Ang ikatulong bahin sa mga kasubaan o mga spring, no? Mahimong pait. Gani og apilta din na mapait ning atong mga katubigan. Og naay mabilin din ni na di na gyud makainom kay perting paita. Bulahan lang siguro mabilin og maka inom-inom mo dag butong. Ay survive mo tungod sa butong. No? Anyway, mo ni ang mga kitabo ha. Then pag sound na po sa ikaupat na trumpet, 1/3 of the sun, moon, and stars darkened. So ang adlaw, imbis tibuok na siya, ang ikatulong bahin ana mo itong. Then ang bulan po mo itong, ang mga kabituunan po, ngit-ngit na. Okay. 1/3 of the night and day did not shine. So, dili na kayo hayag. Muna ang fourth trumpet, di ba? Ang mga binuhat, nagadepende ni siya sa adlaw. So, kung minus og adlaw, minus og init. So, maapektahan gid ang mga pananaw ani. Mo manggali na nga di pa danag sa ilohim ang adlaw, full blast gina siya, kay mao ginay kinahanglan sa tanang binuhat o tanang living creature diri sa kalibutan. No? O nanginahanglan gid sila anang adlaw. O muna nga maibana na, naapoy maiban ng mga kinabuhi. So, muna ang judgment, no? Okay, 1/3 na lang ang 1/3 mali 2/3 na lang ang magsiga. Imagine ka ng coefficient, no? Bahinon nimo ng ikatulo, ang katulo dili magsiga. Minanaw niyang adlaw, bulan o mga bituon. Then pag sound na pud sa fifth trumpet, naa na po'y bituon nga mahulog gikan sa langit nga nagdala og yabi sa bottomless pit. No? So kanang bottomless pit kanang diha ilabay si Satanas, daghan di ay nang nagpuyo diha nga mga demonyo o mga mananap. Maabrihan na siya, no? Pag abri ana, naay aso nga mugawa sama sa hudno. Okay, kung pinaagi sa iyang aso, no, great furnace, ang adlaw o ang hangin mangit-ngit tungod sa iyang aso. Kunya, manggawas dayon ang mga lokos nga mupaat sa mga tao sulod sa 5 ka bulan. No? Mga lokos. Okay. So, naana tanang sa Revelation. They will harm men for 5 months. So, mamaak ni sila. According na ba sa description, no, nga, ingon diri ang description ay, nga, they had hair like women's hair, and their teeth were like lion's teeth. Imagine unsa ni nga klase sa mga mananap. Naa sila taas nga buhok sama sa buhok sa mga babae, o ang ilahang ngipon sama sa ngipon sa mga leon. Kunya naa sila breastplate, no? Kanang kutamaya nga puthaw, ug ang tingog sa ilahang mga pako sama sa tingog sa mga karwahe. Daghan og kabayo nga ready para sa gubat. Okay, no? Naa sila ikog nga sama sa tanga. And there were stings in their tails. So naay mga stings kanang pakamito kag buyog kay magandang sakita kay mabili na lalaikot, no? So naa po ni sila, mamaak po ni sila. Sa ilang mga ikog naa diha ang mga lala in their tails, and their power was to hurt men 5 months. Imagine ha, ang trabaho aning mga mananapa, manakit lang og tao sulod sa 5 ka bulan.
Okay, sakiton niya ang mga tao sunod sa 5 ka bulan. Okay. And they had asking over them the angel of the bottomless pit, whose name in Hebrew is Abaddon, but in Greek has the name Apollyon. Oh. So naade sila hari. Oh, ang ngalan silang hari si Abaddon. Oh, si Apollyon kanang gidula niyo sa angel. Ha? Oh, basi gusto mo aning mapaakan aning mga tanga, kay sige magdula ana. Bantay mo. Okay. So kaniha dili ni ingon nga panghadlok Ginoo, di mo ni magakahitabuon niya. Okay. Pagkahuman sa 5 trumpet, fifth trumpet nga ni-blow na po ng ikaw umong nga trumpet. So, ang upat ka anghel sa River Euphrates, girelease. Og mo patay og 1/3 of mankind. So, pila may population karon sa tibok kalibutan. So, ibutang nimo ang population karon sa tibok kalibutan, ibutang na to 6 billion. No? Ibuk na ng katawhan. O, ang fourth trumpet, pag-blow ana, upat ka angel dito sa Euphrates River. Di ba nakadungog mo ana sa YouTube nga naay na-discover nila sa Euphrates River nga naay magsigig tingog nga kadina o naay gasigig pagulo. Oh. So kani according nila kani nga mga angel, mga dagko ni nga mga angel nga kanang uban ani ug sa ako pong nasabtan ani mo ni ang mga angel during sa time ni nilang Noah nga katong nakikilawas sa mga kababayen-an. O mga dagko ni sila unya ang gihimo ani tungod kay nakasalak man sila, no? Kaya actually, ang tuyo ato mga angels is to educate men. Ngadto sa pagkamatarong, tuduan nila ang tao o pagkamatarong, pero nawala sila sa ilang passing. Ibiyaan nila tong kalangitan o gusto nila o kiniilang kaayahay pleasure ba? O ang sila laing mahimo, naibog sila sa mga kababayen-an, nagsulob sila o lawas nun nga tao, sex sila, dayon, nangaburo sa mga babae, ang ilang mga anak, mo rin mga higanti. O mo tong during sa panahon lang Noah, kay kung mga bayulinti naman kayo ni sila, so di pang patay sila pinaagi sa lunog. O kani nga mga anghel nga naghimo ato nga sa laod, no? Gi-priso ni Elohim. According ko mga according na sa Jude 6 nga gi-priso nila sa usa ka mangit-ngit nga dapit. So I don't know o kining River Euphrates, no? Na ay part diha nga ngit-ngit diin naapoy gi bukos diha nga mga anghel. So kaning mga anghela buhian ni sila. Upat ni ka anghel. Ayaw magtuo nga anghel pareha nato kadako ha. Ang angels exo-on different sizes. Oh, naay angels nga parehas nato og size. Naay angels nga 9 feet kataas. Naay angels nga 80 feet. Naay angels nga 200 feet. Naay angels nga yang tiil na adiri sa Mindanao sa katiil tuwas Luzon. Ha? Di ba? According nga sa Revelation, oh, naabo man gali angel nga iyang isa ka tiil na sa Europe, isa ka tiil sa Amerika. Imagine unsa nakadakong angel. Oh, so muna ang mga sizes angels. So kining upat ka anghel nga buhian unya muadto ni ngadto sa mga katawhan o pamatyon nila ang tawo. Imagine mo, butan mo 6 billion na atong population. Divided by 3, pila yung mabilin? 2 billion iyang patyon. Ha? Iwan kay 6 billion divided by 3, 1/3 man, so equals pila yung patyon? 2 billion. Ang mabilin, ang 4 billion, buhion na lang. 4 billion na lang mabuhi, 2 billion ang iyahang pamatyon. Okay. No? Nya according pa rin na apoy 200 million horses with power in their mouth and tails. So, naapoy iyang ipagawas din he. No, actually kanya summary na lang ni siya ha. Mura simplify na lang ba pero pwede na to ninyang tun anak ninyo, no? Okay, ingon diri oh. So the 4 angels who had been prepared for the hour and day, month and year were released to kill a third of mankind. Na di ra bagid ini isa ka adlaw mo patay ni mga anghela. Ingon diri, they had been prepared for the hour, oras, adlaw, bulan ug tuig, were released to kill a third of mankind. Now the number of the army of the horsemen was 200 million, and I heard the number of them, and thus I saw the horses in the vision. Those who sat on them had breastplate, no? Okay, no pagalitin, by these 3 plagues, a third of mankind was killed by the fire and the smoke and the brimstone which came out of their mouths. But the rest of mankind who did not killed by these plagues did not repent and the works of their hands, that they should not worship demons and idols of gold, silver, brass, and stone, and wood, which can neither see nor hear nor walk. And they did not repent of their murders, of their sorceries, or their sexual immorality, or their thieves. So, muna yung mga kahitabo, no? Yet, no repentance from evil doings. So, under sa 6th trumpet, na ay 2 witness nga ipadala, dayon ilaha pong patyon. Okay. So, muna ni summary. So, human tong 6th trumpet, pag blow na sa 7th trumpet, na ay mga voices in heaven nga naghimaya sa Elohim, the Lord. Adon. Okay.
So under sa seven trumpet, ibubo na po ang seven bowls containing Elohim's wrath. So, wag gyud mo undang, ha? Kining pito lang daan ka trumpet nga ipabudyong, gadalanan ni siya og judgment, destruction sa tibuok kalibutan. Ug wala pa gyud makontentong Elohim kay grabe gyud ang iyang kasuko, no? Pero makita nato nga mapasensyahon kay Elohim, kung kay Elohim makailugon kayo, pero ayaw ka. Kay naa din ang equivalent pud niyang kasuko. Oh. So kaniyang kasuko according sa seven trumpet, naa diha ang seven bowls containing Elohim's wrath. So ibo-bukod na. Later on, kamo nalay paningkamot nga unsa ng mga pito ka mga panaksan. Pito ka panaksan nga ibubo na di gyapon di nilalim, no? Ato nang hisgutan lang gamay. Ang unang panaksan, so the first went and poured out his bowl upon the earth, and a foul and loathsome sore come upon men who had the mark of the beast and those who worship his image. Unsa ni tabo? Ibubo ang unang panaksan, unya baho o sanang lutsam kanang lukod kayo nga mga samad muka kabahong, maanaan ni atong mga tawo nga nidawat sa marka sa mananap. Sa lato nga pagkastorya, no, mga kabahong nga bahok kay tanan nga maghubag. Mo tong epekto. Sunod na pud ani ang ikaduhang panaksan, ang dagat mahimong dugo. Then the second angel poured out his bowl on the sea, and it became blood, as of a dead man, and every living creature in the sea died. Pagbubo na pud anak karon. So ato pa ani wa gid makawon aning mga isda. Ibubo na ikaduhang panaksan ngadto sa dagat ug ang dagat mahimong dugo. Ang tulo ka panaksan, the water turns to blood. Then the third angel poured out his bowl on the river's spring of water, and they became blood. No? Nato pa wa gilusot ang tao ani. Grabe gid nga punishment, ha? So timan-an ninyo, ha? Katungtuan na sa langit, gayahay na to. So mo na ning under sa seminar, the marriage of the Lamb sa heaven. Katong nadala pagbalik sa surprise coming ni Rabbi Yeshua, ga-enjoy ta dito. Ga-enjoy, ga-rewarding, ha? So according pa sa study ani, 3 and 1/2 years. Naipangitabo diri sa kalibutan dito sa langit, wala may panahon dito, wala may oras, basta enjoy lang dito, enjoy. No? So ang mabiling mo nga magantos. Sinati na lang pito ka panaksan sa hukom sa Elohim. Ato na nakita ang ikatuluha, yang ikaupat ani, the fourth bowl. Men are scorched. Then the fourth angel poured out his bowl to the sun, and the power was given to him to scorch men with fire. So ang panaksan gibubo sa adlaw, ug ang adlaw pirte ka init. Sang pag-asa ka mo suot-suot, pirte yung inita. So muna ikaupat. Na ikalima nga panaksan, gibubo, ingon dinhi the fifth bowl, darkness and pain. Kunya ang ikalima nga anghel bubo siya panaksan ngadto sa trono sa mananap, and his kingdom became full of darkness and now their tongues because of the pain. So niabot ang tangit-ngit ug ang mga tao nga naa didto under sa aning actually nahitabo man ni sa kuan man ni katumaning sa mga panahon nga 3 and 1/2 years ni siya sa pag-rule ni sa beast. No, ang mga tao, ngit-ngit unya kanang gip. May supa. Chu ang ilang dila sa kasakit. And they blasphemed Elohim of heaven because of their pains and their sores, and did not repent of their deeds. Nagsigi pa gyud og pasipala sa kalangitan tungod sa ilahang mga kasakit ug mga hubag. Kanya ikaunom na pud nga bowl, no? Euphrates dried up. Okay. So nauga na ning Euphrates River kanang gitawag nato sa Iraq karon. Then the seventh bowl, the earth utterly shaken. No? So ang ikapito nga panaksan, ang kalibutan. Grabe gyud pagkurog, no? San lang gyud ni. So muna ni gingon dito no nga and great hail from heaven fell upon men, every hailstone about the weight of a talent, and men blasphemed Elohim because of the plague of the hail, since the plague was exceedingly great. So muna ni mga kahitabo, dayon, next anak ang hitabo under sa seventh trumpet, the battle of Armageddon. Okay. Kining battle of Armageddon igsoon, mauni siya ang mga katawhan sa Elohim, no? Nga makigubat batok sa mananap. So, meaning to say, pag humana to dito murag enjoyment ni ba? Nga moingon si Rabbi Yeshua, okay karon nagaris na ta sa tong marriage. So, adto ta karon sa kalibutan,
makigubat atong mananap mo na ingon sa Revelation 17. This will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is Lord of Lords and King of Kings, and those who are with him are called, chosen, and faithful. Okay. So makigubat ni. No. O kitang tuwa na sa langit, mabalik pa tas kalibutan. Makigubat sa tas demonyo, manimalos ta. Kung mga espiritong nagsamok nato nga pirmita gi tuo, pirmita gi samok, pag ma-overcome to nato, pag ma-overcome nato to karon diri, makulit sa langit, mabalik na din. Ato na butong panimaslan. Ha? Ano ko, makita lang ng imong demonyo. Pokpong gid nimo, pero di mo nato makita. Ha? Usahay palangga pa natong demonyo. Bayan pa ta. Di ba? Nang makiri, nang ganahan kayong making-making. Mga kailigol, unsa pa din ha? Makita lang natong ning demonyo, ay ato na ning gipangtuo, pero sa di man makita. Pero makita tas demonyo. So, ano yung panahon na makabalos na gid ta, no? So mo na gitawag the battle of Armageddon. Dayon, under ana the marriage of the Lamb in heaven. Then after ana human sa kasal sa langit, ang ato ni mahitabo una ni mahitabo ning marriage of the Lamb, then battle of Armageddon. Then pagkahuman din ana, human sa battle of Armageddon, mga pildi man tong mga demonyo, no? Magpildi sa demonyo, dakol tong demonyo, ilabay sa butong lispit, pero naa pa mga iyang kaubanan sa kalibutan, no? So pero naa na dai paghari 1,000 years of reigning with Messiah Yeshua. So apil pud ana. Na imong pamagali dinhi nga in Revelation 20, then I saw an angel coming down from heaven, having the key to bottomless pit and a great chain in his hand. Okay. As a verse 4, and I saw thrones and they sat on them, and judgment was committed to them. And I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Yeshua and for the word of Elohim, who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Yeshua for 1,000 years. So katudi ay kung mga gipangputlan og liog during sa panahon, no? Sa 666, maghari po to sila. Maghari po to sila. Sulod sa usa ka libo ka tuig. So after aning 1,000 years of reigning with Messiah, under sa seventh trumpet, the great white throne judgment before Elohim. So mahitabo na dayon no nga naanay paghukom sa mga minatay. So mo na atong sabihan tong white throne judgment. So mo na sabihin trumpet. So mo magali na no nga human ana great white throne judgment before Elohim, then the new heavens and new earth. So ako lang pagsabutan nino nga sa diha nga nag-reign na ta uban dito sa millennial kingdom. So I don't know og kanibang earth gyapon mo iyahang i-repair or maghimo siya lain nga earth, transfer lang ta. Dayon sunugo na dayon ning kalibutan. Nagali. Usa magali na akong na-amaze ko ba nga. Di ba ingon dito sa John 14 verse 1 and 2, di ba nagingon ang pulo nga do not be troubled, believe also in me. Believe in me. Believe my Father, believe also in me. In my Father's house are many mansions. So, nandiyan mo tas langit, to na to nga mansion. Dahil mubalik man dito sa kalibutan. Unsa may gamit ato tong mansion? Ha? So, what do you think? Biyaan mo tong mansion dito. Nya, mubalik tayo sa kalibutan. What do you think? Rest house. Nya kay ingon da sa new earth ug new heavens. Manaog man ang ko ano. Wala naman po na sa pulong pero sa ako lang pagsabot nga ay ibalhin na pagyapon niya ba Elohim. Ang imong mansion dito sa langit, ibalhin na gyapon niya diri sa new earth. Ibalhin magali niyang syudad, di ba? Kanang city of Jerusalem, kanang pinakabantugan nga city ng syudad gud niya, iya magaling gipakanaog ug iyang gitransfer sa kalibutan. So mo pud siguro pud nga ato mga mansion dito i-transfer pud niya dinhi. So actually, kanang new earth pinakanindot na nga kalibutan nga nindot pa na sa kalangitan kay nganong mangu-transfer man siya kay Elohim, di ba? So wali ang heaven atmosphere, heaven kuan iyahan nang gihimo og naana ng kalibutan, naana tanan. So wala may tabo no? The new heavens and new earth. So muna therefore, okay, mo man yung kahitabo nga mga judgment, una ingon diri, it is a fearful thing to fall into the hands of the living Elohim. So makalilisan gud kaayo og mahagbong tagikan sa kamot sa atong Elohim. No? Di ba nagingon John 10:29-30? Ang langit ng Amahan ay and the Father are one. No nya, ang Elohim is labaw pa. No, walay makasnatch nato gikan sa kamot sa Elohim. Kalangitan ikaw ni gigunitan kang Aba Elohim, nagpagunit kaniya. Di wala gi makailog nimo. Pero ikaw mismo, muambak gikan sa kamot sa Elohim, wala siya mahimo nimo kay imuha man ang tinuyuan ng ambak. Naaman tay will.
Okay. So, muna yung diri, no? Oh. Then, 1 Peter 4:17-18, judgment begin at the house of Elohim. So, karon pa lang daan, kung naatay dawat ng mga judgment, ay maanindot kayo, no? Ana, nagna sa mga kaanakan or mga mabadlungan, gali patuon na lang yun. Kaysa Elohim mo, mo judge na to. Ang uban, ati ko mo to, badlong sa tao, kay gusto i-check sa Elohim. Oh, sige, pwede mo. Ha? Wala sa kuha, sakit yung kaning ma-disiplina ta sa Elohim. Ay, ha? Pero yung sakit ta, og sakit maning madunggan nato, di ta mahimutang, mas maayo na lang. Kaysa ang Elohim yung judge na to. Ang Elohim yung judge na to, pero yun po nang sakita. Oh, remember ha, kamo na ibasa na. So, muna ang Revelation 14:22, I think muna siya ang panangbagon sa simbahan sa Laodicea. No? Oh, let His word sink down in our ears, repent and be zealous. So, muna yung mga kinahanglan. Okay. So, muna yung mga kahitabo ha. Oh, human sa surprise coming ni Yeshua. So, kung mabilin mo, pangandang na mo daan ha. O, pangandang na mo daan. Mabilin mo. O, dili niti aw igsuon. Ang unang ato kining gisadihan karon aron o aware ta nga what happens after the surprise coming of Yeshua. Rapture. Dili na second coming ha. Rapture. Surprise coming. Mangitag surprise, wa gid ta nakahibalo. Bisay si Yeshua wa gid kabalo. So, mo niya ang mahitabo ha. Og mabilin mo, pagbundo na lang mo daan o pila ka tunilada nga pagkaon sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Pagbundo mo pila ka drum nga tubig. Oh. Pagbundo na mo. Oh. Kay ang mga kahitabo, ang tubig mahimong dugo. Oh. Ya, pangalot na lang mo di sa hanay. Ug asa nang bangag nga di mo mapiktahan sa iyaha hukom. Okay, mo na ha, di ni panghadlok ato ha, mabitaw nang nagtudlo gid ta nga mahimo kitang tanan pagbalik ni Rabunia Yeshua surprise coming. Mauban gid ta. Okay. So, ang number 3, no, under ni siya sa humana ang mga believers ha. Ako naging niyo ang believers, followers, o natubangan ni ngadto sa tubangan sila tuwa pa sa langit. So, ang next na pod nga hukman sa Elohim ang iyahang kaugalingong katawhan. Okay. So, yung gilitag hukom igsuon wala na nagpasabot ganting palo, no? Ganting pala. So, naay judgment of the Jews, ang 12 tribes of Israel. So, kanos apo to mahitabo? When? Kanos sa nagsugod? During the rapture. So, pagbahuman day o kuha sa mga katawhan sa Elohim, ng mga believers, followers, anak ko nga akto, silyuhan sa Elohim ang 12 kabanay sa iyahang katawhan. Kaya nga naman, bubuan man ko niya o kining mga kapungot niya. So, iyahang silyuhan, aron na exempted sa judgment. No? So, mabitan yun diha, no, nga, sealing the 12 tribes, no, of each tribe with the seal of the living Elohim. So, grabe po din nga silyo ba kay og naa kay silyo di ka mapituhan. Dili ni kita ha, dili ni kita kay kita Gentile. Para ra gyud ni sa 12 kabanay ni Israel. 12,000 sa banay ni Simeon, ni Levi, gawas lang ni na may tribo diha nga nawala. Unang tribo ni Dan. Wa ko masipyat. Dan ba dili? Kang Dan. Gilisan ni Manasi. So 12 na siya. Okay. According sa Revelation 7 verse 2 to 8, okay, nag-ingon diri ang pulong. Okay, the seal of Israel. After these things, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth. The wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree. Imagine ha, sa akong nag-ingon ninyo ha, iyon diri nakita ni Juan di Bilab ang upat ka anghel nga nagtindog sa upat ka suko sa kalibutan. North, south, west, east. Upat na ka anghel, imagine sa nakadako anghel. Upat na kabuk, nagtindog sila. Kunya, holding the 4 winds of the earth. Ang upat ka hangin sa kalibutan. Kaya na may hangin nagikan sa north. Kanang hangin nagikan sa amihan, sa north muna magdalag ulan. No? Ining sa ato adiri gikan sa Pacific, muna magdala og bagyo. Kanang murag east wind. Magdala ng bagyo. Amihan sana ako forecaster no, weather forecaster. Basta kaning mga hangina, gigunitan ni sa mga anghel. Limang kag unsa ni sila katagko. Then so another angel ascending from the east, having the seal of the living Elohim, and he cried out with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, "Do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servants of our Elohim on their foreheads." And I heard the number of those who were sealed, 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed. So, lagingon na ng kuhan sa katingog ang anghel nga ayaw sa pagdaot sa mga katawhan kay
Wala pa takahuman og silyo. So nagsilyo pa sila. So 12,000 sa kada banay. So 144,000. So mo na ni. Oh. So mo na ni ang judgment sa mga Hudiyo nga di pahilayo sila gikan sa katalagman. Okay. No? Nya kinsa man ni sila? Oh, according how chosen yun sa sila pagpili. Here is a Revelation chapter 14 verse 4 to 5. Mao ni ilang mga qualification. Ano napilian ni sila? Okay, according pa these are the ones who were not defiled with women. Oh, not defiled with woman. Dili siya defiled. Defiled. Not defiled. Not defiled with woman. Not defiled with women. No? Oh, pasabot ani mga virgin ni sila. Wala ni maminyok. Okay. So, matay labot ani, pero ato lang yapong studyuhan. No? Oh, kini sila, they are the ones who were not defiled with women, for they are virgins. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed from among men, being first fruit to Elohim and to the Lamb. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of Elohim. So, kani nga mga 12 tribes, napilian din sa Elohim kay ngano? Wala makigminyo sa mga babae. So, virgin sila. First fruit sila sa Elohim o to the Lamb. So, morning ano nangita ko man. Actually, ay, kapong pagkabanhaw ni Rabon Yeshua, ni adto man siya sa hadis. Ikuha niya dito ang mga balaan o motoy siya gi-offer niya ngadto sa langit ng Amahan as first fruits. So, offering to sa Father. Na karon dili lang kay sa Father, no? Kundi appeal na siya. Muni ang unang bunga sa Elohim og ngadto sa nating karniro. So, ang ilahang isa sila pagpili or sa iyang qualification, follow the Lamb wherever he goes. So, sunod-sunod ni siya karabon ni Yeshua. O, di ba? So, kaning mga 144, unya, pagbalik ni Rabon ni Yeshua, kay, ditabo mo ni during the Great Tribulation, so, naaagi na yung mga Hudiyo. Basi mo ni giingon sa pulong nga, all Israel will be saved. Notice ninyo diha, ayaw mo kamali ha, wala nagingon ang pulong, all Jews will be saved. Wala. All Israel will be saved. So, pasabot galing Israel, di panalanginan. No, kanang giingon din sa Romans 11, nga moabot niya ang panahon nga ang tanang Israel, and so all Israel will be saved, as it is written. The deliverer will come out of Zion and will turn away ungodliness from Jacob, for this is my covenant with them when I take away their sins. Wala gingon diri, and so all the Jews, and so all of Jacob. Wala ha, Israel. Ang Jacob kung Israel lahi na siya. Ang Jacob supplanter, di ba? O saan ang supplanter? Mangingilog. Ang Israel, sa sa Israel? Prince of Elohim. So sa to ba katong mga prinsipe sa Elohim, wala to yung maluwas. Basig mo na ni. Magiluwas sa Elohim. Okay. During tribulation, the 3.5 years, they will not be tormented. So, wala yung makasakit nila. Wala pa ni sila sa langit, sorry. Wala pa ni sila sa langit, naan sila sa kalibutan. So, tulo ka tuig ug tunga, dili gyud sila sakiton. Kaya nga naman, wala pa ni mga sala, good. Wala ni mga sala. Klaro kay giingon diha, di ba? Ingon diha, follow the Lamb wherever goes, mouth not found any guile. Or without fault, nga bakbak nila, wag kay makita nga sininggal kaning limbong. Di na limbong, dili mga bakakon. Wala ding gingon nga naglakaw ka ala, wala. Pure gyud ni sila nga mga katawhan. Mo ni sila ay naapa ni sila diri sa yuta So mo na ni ang judgment sa mga Jews. Pasabot judgment gali igsoon, dili ra na ingon gantimpalo. Naay paghukom nga gi-judge ka nga matarong. Di ba? Para ba niingon ni pulong ba nga si Sarah nganong nakabaton siya og igong kusog sa pagpanganak kay sa maiyahang gibarugad. For he judged him who is faithful. Sige na Hebrews 11. 11 verse 8. Nagingon diri By faith Sarah herself also received strength to conceive seed. And she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. So, gihukma ni Sarah, si Abay Elohim nga matinun-anon kay nagsaad. Nabisan siyang katigulangon, mga anak siya, o di siya maglisod. Do you think pagawas ni Yitzhak, gahilak siya? Sa meaning sa Yitzhak? Laughter. According lang na sa understanding, muna gito si Yitzhak, gipanganak ang katawa.
Sagarang bata, ipanganak, kahila. Ako lang ang pagsabot. Okay, yung nga nitsa from the word laughter. O basi siguro kay pag-ingon sa anghel nga, nakadungog siya si Sarah, nakadungog siya sa anghel nga, mabuno siya, nakakatawa siya. Sa iyong pagkatawa, muna dito yung anak. Ngayon siyang anak, itsa, laughter. Okay, anyway, so, muni ang judgment sa mga Jews. Okay, humana pod ani, hukman pod ang mga kanasuran, judgment of the nations. So, kung ano man ang iyahang katawhan, hukman na pod niya ang mga nasod sa hintil. Okay, so muna ni dili day ma-apply ang separation of the sheep and the goat. No? So, dili ta masipyat igsuon nga ang tanang gipamulong ni Rabbi Yeshua, matuman gina siya. Like example diri sa Matthew 31:36 31:36 no? Nga ipakita dinhi ang pulong nga mao ni ang judgment. Okay, 25. 31 ingon diri oh. When the Son of Man comes to his glory and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. Okay, so muna ni ang si Rabbi Yeshua na ni nga mga judge sa mga kanasuran. Sa verse 33, and he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Okay. Then sa 34, nag-ingon din he, then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, and inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So sa ato pa, mauna ni ang mga katawhan, no? Mauna ni ang sheep nation. Kaya nag-ingon siya, for I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Then the righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you drink? Okay. When did we see you a stranger and take you in or naked and clothe you? Or when did we see you sick or in prison and come to you? And the king will answer and say to them, assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. So pasabot iksoon kaning judgment of the nations, mao ni ang mga sheep nga naay eternal life, dahil naa ang mga goat mo to eternal punishment. So aron masabtan nato kinsa ning mga sheep, mao ni ang mga Gentile nation nga naghingo og maayo sa iyahang katawhan nga ang Israel. So ito nang kita diri naman tay commitment gyud, no? Nga naagid tay bisan sa kagamay nga maabot nato dinhi, naagid tay gipaabot ngadto sa iyang katawhan. May na lang makatawang na lang dito kay kwintada na igsuon ha. Ayaw mo paghuna-una nga naay mga gipanghatag nato nga wala na gibaliwala sa ilim. Everything is i-account na niya. Okay. So, unsa na ibasihan sa judgment of the nation? Where? Unsa man asa ni sa Joel 3:1 and 2 in the valley of Jehoshaphat. So, na-mention naman ni siya daan. So, I don't know if spiritual ba ni siya or physical ba ni, literal ba ni siya. But anyway, Elohim knows the future. Siya may nakabalo sa future. So, according pa niya diri nga naay judgment, no? God judges the nations. For behold, in those days and at that time, when I bring back the captives of Judah and Jerusalem, I will also gather all nations. So, tigungon sa Elohim ang tanang kanasuran and bring them down to the valley of Jehoshaphat, and I will enter into judgment with them there. On account of my people, my heritage Israel, whom they have scattered among the nations, they have also divided up my land. They had cast lots for my people, have given a boy in exchange for a harlot, and sold a girl for a wine, that they may drink. Okay. So, muna yung mahitabo. Karon lang dahan, makita ninyo no, nga naay pro-Israel, na apoy anti-Israel. Kani nga mga nasod, wala gyud maghatag og bili sa iyang katawhan, hukman ni sila. So, mabitan ng ingon diri, ang mga karnero, ang basis ani, for those who have done good to Elohim's people, or for those who have mistreated and oppressed. Kaning, for those who have mistreated and oppressed Elohim's people, mao ni ang mga goat. Kani mo ni ang mga sheep, no? Sheep ni siya. Kani mga goat ni siya. Di-oppress ang iyang kaugaling katawhan o di pasipalaan. Mo ni ang basis ha. What basis? Matthew 25:36 of Joel 3:11-21. According sa Joel 11:31, 3:11, assemble and come all you nations and gather together all. Cause your mighty ones to go down there, O Lord. Let the nations be weakened. Okay. Mo ni may tabo, kamo na lay basa ani. So mo ni ang basis ha. Matthew 25:35-36 of Joel 3-21. Yun ang basahon, ang basis sa 25:35-36, nag-ingon diri ang pulong. Okay. (35-36) nag-ingon din
For I was hungry. Muna ni. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. So I don't know kung ang Philippines na abay to Israel ba ta? I don't know, no? Pero during sa time ng Duterte, Israel magita to Israel kay si Sarah is naagid siya blood sa pagkahudiyo. So, hindi na yung kumpanya tanong. Kung ato ani og mudaw ko niya siya karong 2028. So, klaro na gyud nga pro Israel ta kay naamagid nay kana si Sarah, kana si Paulo ug si Basti, anak ng gina niya kang anak man ni Rodrigo kang Elizabeth, di ba? Elizabeth Zimmerman. So naagid nay kuan pure gyud ang naagid nay dugo nga Hudiyo. I don't know according pa sa ilang mga prophecy 2028 to pila na 6 years. 2034 mo na ang Sarah. Then 34 to 40 si Paulo na pod. 40 to 46 si Basti. Mo na ilang pa sa social media na. Then sunod na pod katong yang anak nga si katong isa, Vanessa. Kitty. Kitty. Wala man toy kuan sa dugo. Pero anyway, basihan niya ang kaagi siyang mga igsoon o pwede pud ta nga Philippines niya pro Israel. So, mabutang ta ani, no? Nga mga nasod nga karnirohon. So kita nato ha ang judgment of the nations. So hinahinay gid siya sa Elohim. Notice ninyo unsa ang judgment sa Elohim una sugod sa espirituhanon o katong mga makasasala gitagaan og higayon nga mahimong maluwas pinaagis kamatay ni Ramon Yeshua mo tong judgment, no? Sa mga magtotoo. Nitabo na to siya. Dahil pagkahuman, ang nagpadayon, mo ni karon kita, nagpadayon, nagtuo, nagpadayon sa paluoy sa Elohim, hukman yata dito sa lingkuranan ni Yeshua. So muna, no? Paghuman anak karon, rapture. Human sa rapture, muna dahil ni katulo. Ang isalihan. Iyahan na po yung i-judge ang iyahang kaugaling katawhan. Israel. Bitagaag higayon, 144,000 maluwas. Sunod na po, hukman na po niya ang nasod. Tanang kanasuran. Kinsa yun itong nagtabang sa katawhan, tagaan niya o eternal life. Kung pong nagsukol-sukol o nagpanamas-tamas yung katawhan, tagaan po niya eternal punishment. So nakita ninyo ha, humana ang Israel gi-judge, nations Israel humana po ang mga Gentile nations. Okay. So, makita na ninyo igsoon, diri na ni applicable, ma-apply na nato ang mga parable dinhi. Okay. Katong parable of the wicked vine dressers. So, mo na ni siya illustration of parable of the wedding feast. Kabalo mo aning wedding feast, mo na ni siya ang katuning mga parable sa workers of the vineyard. Parable of the wedding feast. Kaning naay giimbita. Pero wala magsuot o wedding feast, a wedding garment, na disqualified. Diri pud sa parable of the wicked vine dresser, katupon ning mga alagad sa Elohim, nga wa gyud magpailalom sa kabubuton sa Elohim, hukman god gihapon. Diri ni siya diri. Dayon, pag mahuman na ni siya igsuon, human na ni nga judgment, naa na po'y katapusan nga hukman. No? So, kita ninyo ang sequence, ang order, nga wala gyud usa nga palabyon sa Elohim. So ang iyahan po ning hukman katulad ning white throne judgment, katulad ning mga judgment of the dead. Katulad ning mga wicked nga gilabay dito sa Hadis. No? Kung basahon niyo sa Revelation 20:11 to 15, mauna ni ang katapusang hukman sa Elohim. Mo ni gitawag nato og white throne judgment. Kunti nga trono sa paghukom. Kisay mo judge ani? Okay, itong basahon. According pa diri, Revelation 20, then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Okay. So, murag si Ramon Yeshua gini siya. Muhukom gyapon siya sa mga minatay. Dayon, sa verse 12, and I saw the dead. Nakita dito ang mga minatay, small and great, standing before Elohim. Elohim. Sa ato pa, ang white throne, pwede po ni siya nga, ang Elohim, yung mo, kay sa Elohim man sila diay, no? Sa Father man sila mo atubang. And books were opened. And another book was opened, which is the book of life. Sa ato pa ang white throne judgment, ang tindog na ani kay human naman ang rabo ni Yeshua, no? Katong judgment seat of Yeshua para to sa mga follower believers. So ang katapusan nga judgment, dito gid sila mga tubang sa langitong amahan. Kay ingon man diri manag tindog sila dead, small and great. Sa maning dead, small and great.
Oh, dili ni mga tiguang raha, apil lang mga bata nga naanay buot, nga nagpakasala, nga namatay. Oh, posible po ni nitong impyerno. Ha? Oh, mo nang gitawag gali diri o I saw the dead small and great. Small. So, pwede po din mga bata ni, ha? So, yung tao, kung saan man nag-inom sa pulong di ay nga, ang harian sa Elohim belong to the children. O, tinuod na, kung saan man ang edad ko sa children. Ha? O, sa ako lang nasabtan, o ang bata, wala pa mo abot og 2 digits number, pasabot, ilahap ang gingharian. Pero 10 above na, nagpakasala, wa na garipin, mamatay na, pwede po nang may pirno. Ha? Ayaw mo kumpiyan sa mga bata. So, mo nag-ingon diri nga, I saw, nakita na ko ang mga minatay, gagmay ug dagko, nagtindog at tubangan sa Elohim. Small kani igsoon, pwede po ning mga, ato akong gingon, mga bata, or pwede po ning small, katong mga ultimo lang, no? O, pag break ka istanan, di pagin mo dawat sa Elohim, garboso pag istanan, pwede po ni. O, ngayon po tagkining mga great, muni mga bantugan, mga inila, mga presidente, mga celebrities. O, na nagtindog. Okay, atubangan sa Elohim. Kunya ang mga libro giabrihan. Okay, naay libro ha. And books were open. So, daghaning books. Oh, sa ako nang giingon ninyo, naay gitawag o book of works. So, sa mga trabaho, naapoy book of life. Naapoy book of words. Naapoy book of kanang mga cancels, bitaw kanang mga gipantaguan nato. So, listado na tanan. Oh. Ang mga libro giabrihan, another book was open, which is the book of life. And the dead were judged according to their works. So, klaro ha? O ang mga minatay, gihukman sila, sumala sila hang binuhatan. By the things which were written in the books. Laliman ka niya, pertining daghana igsukon. Pero kada usa sa ilaha, dili gyud makalighot. Naagid sila, gitawag natong listahan. Kung sa may gamit sa mga anghel. Ganun naman itong mga guardian angel. Ha? Kaya nagbantay sila. Oh. Naapoy gitawag natong mga anghel nga tiglista sa atong mga dili may binuhatan. Oh. Then mahuman ang atong kinabuhi ning kalibutan na, unya wala gyud ka karipin, katong libro nimo dito sa daghang mga mali nga binuhatan, ato dito isubmit dito, naa kay file dito. Ang heaven igsoon, dako kay cabinet dito, naa ang tanang data nato. Ito nang di kita kumpiyansa, di ba? Wala gyud matago sa tubangan. Unsay gamit ana mga CCTV, ang mga monitor ta, unsay gamit atong malalang nga daghang mata? Ha? Dekorasyon lang sa langit? Katong mananap nga daghang kay mata gatan-aw to. Nato. Gatan-aw to sa tibuok kalibutan. Okay. Dayon, unsay ingon diri? The sea gave up the dead. Ang dagat nihatag sa iyahang minatay. Di ba? Kabalong mo ito during sa Second World War. During sa Second World War igsoon, naay gitawag nato kanang katong mga US Navy, no? Katong mga pilot, katong mga Marines nga sa paggubat na during sa Japanese, no, diri lang daan sa Pacific. Daghan kayo ang mga Navy nga mga personnel nga nangamatay. Nya kay gubat man, dili nila pwedeng iuli sa Amerika. So ilang gihimo, ginubog nila gihabong nito sa dagat. Pag naay mamatay nga pilot or personnel or naigubag ilang career sa bomba, pag mamatay din di na nila iuli sa Amerika. Gusto na to nila panapon, butangan nila flag sa Amerika, dan ihagbong ka sa dagat. So paghabong dito sa dagat, ang imong kalag to ako dito, butan ka. So muna, katong mga nangalumos dito sa dagat, nga dautan, taguan po to sila. Kana makita mo sa litang mermaids. Ha? Mga marine spirits na sila. Mga espiritu ng dautan, magdako po kalag. Yung salida-salida nga, kasi nung ganahan, tanaw ng mermaid nga, ang mermaid na ibog og lalaki. Pirates of the Caribbean, kita mo anak. Atong salita. Dead man's chest. Una ay sirina dito, nga nanguha sila atong luha sa sirina. Kay, og katudang luha, ibutang to nimo atong fountain of, sa to fountain of youth. Pag makainom ka to, bata ka. Ha? Di ba? Mga kulukoy nga mga istorya. Naman po ito'y usap ka missionary pag yun. Missionary ha? Gadala og cross, naibog atong mermaid. Gidunggab siya, pagdunggab. Yun sa to, gilukan siya sa mermaid, nabuhi siya. Tuwa na siya, ubad sa mermaid, ilang alam sa dagat. Nagbutan out to, murag fantasy. Katong mga espiritu ha, inspired by the devils to siya. Ito ng Walt Disney production, kani si Walt Disney, dato kay siya kay nganuan, kasi babait siya og mga ikanto. Bag sa garang masalida niya, puro fairy tales. Yan sa mga fairy. Yung sila nakunoy good fairy, nakunoy bad fairy.
Gihumhog na sa mga kabataan. Uban, gusto man gusto gyud ko mga amigo og ferry. O gusto mo anha mo nang lighil o. Taguan mo din ha. Ha? O. Ya karon ra ba ha? Kabalo mo November 1. Mo ni pinaka-high na celebration sa mga demonic. I don't know kano sa tunay tabo during sa Korea na South Korea. Nag-celebrate sila og Halloween. Nya something nga nahitabo dito sa Martakok yung plaza. Nya na-stampede sila. 150 ang patay, more than. Imagine. Oh, kung sila lang gi-celebrate Halloween. Unsa man ang Halloween? Ha? Demonic na nga kanang celebration nila. Nya karon ra bang November 1, bantay mo nang madunggan sa Ligyaw, wa mo ang purong gabi magluto na mabalbal. Oh, ganina lang daan, nag-pray na ako sa center nga la November 1 ra ba karon? Oh, gitawag nila og actually sa ang history daw ana, November 1 is All Saints Day. Oh, pagpahinumdom sa mga nangamatay nga mga balaad. Diba? Oh, ang November to, All Souls Day. Pagpahinumdom sa mga daotang kalag. Kung gihimo anak nila, naghimo sila og mga celebration. Nga aron daw dili sila maduulan og mga bad spirit, nagsuot sila og mga hitsura sa bad spirit. Kaya aron sila sa niwan. At katulang da ang nagsuot sila, nang-invite na sila. Nya ubalaan ka magsuot ka og picture sa kwan, demonyo. I remember grabe ko badlo ato, nag-trainee pa ko, bago kong trainee. Oh, pagtumi dito sa Bayog. Gabait ni ako si Dennis. Nya kay nakakita man kog maskara nga demonyo, akong gisuot. Oh, gikan dito sa tubod padulong sa mayahay, katawaan ko sa mga bagay akong gisuot demonyo nga kuan. Demonyo nga maskara. Di mo ginaisungay. Gakatawa ako pasayro. Karon, paabot diya sa City High. Naratol man ko. Pagliko na ako, nitipas makupikas li, nabangga kog elbow na akong ulo. Dito ko nakaam ko mali, kita ko gihimo. Ha? Oh, nakalimot do ko makadyon, yung nga nadunggan hala, patay. Bangga mo ko sa elf dayon, buna na akong ulo to sa semento, dili gyud. Dugay ko nakamata oy. Taon-taon ni abot ang ambulance ba? Kay kami mang dingis, dali nakamata naman ko. Dali imi to sulod atong barbershop kay kami dito yung adto. O tan-awa ra gud ni magsuot-suot ha. Malagad ta sa ilin nga suot tas naong demonyo. Basig kisa may basig maghimo mo dito kalabasa ha, butangan yung kandila ha. Oh, or basing na nagkuan diha naghimo na mo og atong silhig, ay mulupad na mo. Trick or threat, no? Trick or threat. Ha? Trick or threat. Treat. Oh. Oh. Libre? Libre or librehon or tikasan? Oh, treat no kanang librehon ka. Trick. Oh, bantay mo ha. Oh, bantay niya gabi o ikaw mo mga gagmang bata according pa nila kani mga gagmang bata humot ka ini mga balbal. O kanang mga gagmay bata diha okay pa. Ampo lagi mo kay basig sige hilak-hilak mong gabi kay naay anananggal sing ato. Ha? O kinsay buros diha humot daw kayo ng bibi sa kuan. Say buros. Anyway, igsoon reminder lang ha kay karon ra ba is og naay tay high Shabbat sa spiritual, ang mga demonyo naa po na sila gitawag high day sa ilahang celebration. So mo na ni ang mga renewal po sa mga agod-agod. Kung naamoy gusto mo mag-renew agod-agod, alam mo ni. Pero tulungon gyud kung demonyo. So mo ni ha. So mo ni akong giingon ba ng mga salida-salida nga mga itawag nato o kanang mga sa Walt Disney, no? Naalang ko usa ka ginahan na production nila, Walt Disney Production gyapon, nga ang title ato is Other Side of Heaven. No, katong Other Side of Heaven katubang nagpulipuki ba nga nag-mission dito sa Tonga. Wala to. Pero all the rest anak, sagaran lang mga salida anak, is good gid na og mga fairy tales, mga mermaids, mga sa kanilang mga production. So anyway, ingon diha ang dagat ni hatag sa ilang kamatayon who were in it. Mo galing toy usa ka ko ni Bertie nga si Robert, wa man gito makiti. No? O yang bana wa gid makiti. Nya according ra ba sa ang grandma nga understanding nga og nalumos ka sa dagat wa na ka makit imong kalagi taguan na sa dagat. So mo nang ilalom sa dagat daghang mga kalag diha nga gipriso ha kay ilalom sa dagat igsoon naa na mga demonyo. Dili ko sila malumos mo to sila magtigom to sila og mga kalag. So mo nigingon diri nga ang dagat mohatag sa iyang minatay nga naan ini og ang death ang kamatayon. O kana bitawng kabantay mo anang si kamatayon nga
magsunod-sunod bitaw nga gasuot og itong nagadala og kining sanggot o kanang kamatay mo tago puno siya kalag. So, syempre kay demons man iyahag gyud kang itorment. Katong mga kalag na tuas dagat itorment po to sila didto. O kani si kamatayon nga gadala og daghang mga kalag itorment po na niya iyahan ang gipang panisan. So mo nagiingon diri nga ang dagat, si kamatayon ug ang Hades. Ang Hades igsoon mo na ni ang katong ikaduha nga compartment diin to adito ang rich man. So kato sila, si kamatayon, si dagat ug si Hades, muhatag ito sila sa ilang tanang kalag dito tubangan sa puting trono sa Elohim. Okay. So to na tanan nahipos na. And yun dia, delivered up the dead who were in them, and they were judged each one according to his works. Okay, no? So gipanghukman na ang mga kalag. Na kay kaniman si kamatayon, espiritu man ni siya, no? Nanago man po ni siya og kalag, then death and Hades were cast into the lake of fire. So si Hades o si kamatayon gilabay po sa linaw nga kalayo. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So ang kinabuhi or ang matag kalag nga wala makiti iyang ngalan dito sa book of life, no? Ibanlon nga to sa linaw nga kalayo. Okay. So mo ni ang white throne judgment. Okay, naa ko'y gitawag na to diri Matthew 24:48 to 51 evil servant. Okay. Kinsa man puning evil servant? Okay. According sa 24:48-51, nag-ingon din but if that evil servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkards, so the master of the servant will come on a day when he is not looking for him, and at hour that he is not aware of, and will cut him in two and appoint him his portion with the hypocrites. There will be weeping and gnashing of teeth. Okay. So, ang evil servant po, nga nag-ingon siyang kasing-kasing, ay langayan pa di pag yun, mabalik akong agalon. Kunya, magsugod na dayon siya, pangulata sa iyang kaugali, iyang kaubanan nga mga ulipo, niya nagkaon o nag-inom sa mga palahubog. So, maabtan siya sa Elohim, asa man siya ibanlod. Dito gyapon ni sa linaw nga kalayo. Okay, Matthew 13:41-42, parable of the wheat and tares. So, kinsa man yung mga tares? According pa din sa pulong, the Son of Man will send out his angels, and they will gather out his kingdom all things that offend, and those who practice lawlessness, and will cast them into the furnace of fire. There will be weeping and gnashing of teeth. So, hindi ko makasabutan na, ang gingon diri igsoon, mo ni ang parable of the tares explained. Then Yeshua sent the multitudes away and went into the house, and his disciples came to him saying, explain to us the parable of the tares of the field. And he answered and said to them, he who sows the good seed is the Son of Man. So, nagisbot ni siya may tungod sa ning tear, sagbot, bunglayon. No? Ang field mo una ang kalibutan. Ang maayo nga binhi mo una ang mga anak sa gingharian. Apan ang mga sagbot mo una ang mga anak sa wicked one. Ang kaaway nagpugas kanila nga mao ang demonyo. Ang harvest mao ang katapusan sa kapanahunan, ug ang mga harbisay mao ang mga anghel. Busa ang mga sagbot pagatigumon ug pagasunugon ngadto sa kalayo, ug mao na kini ang katapusan ini nga kapanahunan. Ug ang anak sa tawo magapadala sa mga anghel ug sila pagatigumon ngadto sa iyang gingharian, no? And they will gather out of his kingdom all things that offend. Sa to pagatigumon niya katong mga sa iyang gingharian katong mga nasilo ug naghimo og pagka walay balaod, lawlessness. Og sila ibanlod ngadto sa hudno sa kalayo, din adunay sanangwiling, pagbangutan o pagkagot sa ngipon. Unya ang matarong magadan-ag sama sa adlaw sa gingharian sa iyang amahan, kinsa tong adunay idulongog maminaw. So pasabot igsoon na parable of the wheat and tares o sa nga mabandod po dito katong nagpractice og walay balaod, lawlessness. No, mo tuminsay ganina nga because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. So, kinsa pa'y naay portion dito sa linaw nga kalayo? Mga hypocrites, mga false teachers, mga false prophets. They are the tares among the wheat. So, mo ni sila ang mga sagbot diha sa mga trigo. So, kita nato ang white throne judgment, mo ni mga patay spiritually. Mga kalag na ni nga wala gid maluwas in tawon. Or naluwas man og ganing pero nibalik sa pagpakasala, wala mo padayon.
So namatay gyud pud ang espiritu. So mo na ni ang katapusan, no? White throne judgment. So after ani, kita na ninyo no? After sa white throne judgment, ang next is okay, panglabay naman sila sa di na makalayo. So sa 21 na din, and I saw a new heaven and a new earth, for the first seven had passed away, also there was no more sea. So nakita ninyo igsoon, no? Ang sequence sa judgment sa Elohim. So para nato, di naman gud ta pwedeng ma-appeal aning kani. Basta na-appeal lang ta sa pagbalik ni Rabong Yeshua, nasulod lang ta didto, ay wala na tay labot ani. Pero nganong gisgutan ta man siya? Karong aware ta nga whether we like it or not, naagi di ay judgment. Naagi di ay paghukom sa tanang katawhan. Ay mga pangutana,